came over to the PICC to join us in this. Tahasang sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na labas ang palasyo ng Malacanang sa issue ng blank item sa BICAM report. Sa press briefing sa PICC kaninang tanghali, binigyang diin ni Bersamin na hindi sila ang mananagot sakaling mapatunayang may pagkakamali o pagkukulang sa nilalaman ng budget. Hindi kami ang mananagot dyan kung mayroong mang pagkukulang sa bagay na yan dahil BICAM report yan eh. Wala kaming kinalaman sa BICAM report. Ang may kinalaman lang kami yung finished product na pinapirmahan sa presidente. Hindi yung blank check. Iginiit naman ni Bersamin na dapat alisin sa kaisipan ng publiko na may kinalaman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa sinasabing blank pages. Ito raw ay internal sa Kongreso at nire-respeto nila ang boundaries ng executive at legislative branch kaya hindi sila nagkokomento kung sino ang dapat sisihin. No? But I'm sure that we did not benefit at all from the blank spaces that are being peddled around. Kaya namin sinasabi na fake news yan dahil binibintang kay Presidente yung pag-fill up. Even if that is not what they said, that is the impression they want to give to the public, which is very wrong, very malicious. Kaya I came out with a very strong statement dyan, and the President was very blunt also in saying that whatever the former President was saying about this is a lie. Gusto kong malaman ng taong bayan na wala talaga kaming kinalaman dyan. Tanungin ninyo mga congressmen, mga senators. Kaugnay nito ipinaliwanag naman ni Budget Secretary Amenna Pangandaman ang budget process o ang legislative process bago maiparating sa Pangulo ang final version ng budget. So, pag napasa na po yung batas from the Senate and the House, magbabaycam sila. So, ang i-report po sa floor at ang i-ratify ng floor, yung mga napagkasunduan nung dalawang houses. Kasi minsan po, magkaiba ang version nila. So, ang i-report po nung chairman ng appropriation at saka chairman ng finance na ipapasa nung dalawa yung agreements nila doon sa mga provisions ng pinasa nilang bill. So, yun po yung BICAM. Pagkatapos po yun na-ratify, babalik po sila sa kanilang mga technical staff and then they will write it again. Lilinisin po nila kasi kung makikita nyo po, ang pinapasa lang po nila sa floor pag nag-ratify sila, even not just the budget po, pati yung mga ibang mga bills, manipis lang po yan. Yun lang pong mga napagkasunduan nila. And then all the rest, wala pa po yan. So babalik po sila sa technical working group nila, sa mga staff nila, isusulat nila na maayos, and then magkakaroon po ng enrolled bill, enrolled version. Yung enrolled version po, yun po yung pinapasa sa Office of the President na pirmado po ng Speaker of the House at saka yung officer po niya, Senate at saka yung SecGens po nila. So yun po yung makakarating sa Office of the President. So yung sinasabi po nila na blanco, sila din lang din po ang makakapagpuno nung blanco. Samantala, hindi naman daw pipigilan ng palasyo ang sinumang naisamunin ang legalidad ng 2025 national budget. Nabatid na isa sa mga nagbanta na kukwestiyonin sa Korte Suprema ang legalidad ng 2025 General Appropriations Act ay si Representative Isidro Ungab. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Saragan ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music News Authority.